Umagang-umaga ay tinig na ng anak ni Alexa ang naririnig niya. Nagluluto siya ng pagkain nito kaya hindi niya pa maharap ang 5 taon niyang anak. Nagtatakbo ito palapit sa kanya para magpapansin. "Mom, can we visit to Grandma and Grandpa?" Malambing niyang tanong sa ina. Ang mga magulang ni Alexa ang tinutukoy ng anak niya na kasalukuyang nasa Pilipinas. "I'll think about it, baby, okay?" Malungkot na tugon ni Alexa. Hindi pa kasi siya handang bumalik ng Pilipinas at 6 na taon na siyang hindi umuwi doon dahil sa kanyang malalim na dahilan. "Please, Mom!" Patuloy na pangungulit sa kanya ng bata habang pinagkikikiskis nito mga palad. "Baby, alam mo naman na may work ang mami rito, di ba? Naiintindihan mo naman ako, di ba?" Pilit niyang pagpapaintindi sa kanyang anak. Hindi na sila nakapaglinawang mag-ina ng pag-uusap dahil biglang tumunog ang cellphone ni Alexa at mula sa boss niya ang tawag. "Miss Chera, napag-usapan na natin sa office ang mga pwedeng mangyari, hindi ba? Pasensya ka na. Talagang kulang ang ating tao at halos lahat ay nandito na sa States. Ikaw lang talagang napipisil ko para madistino sa Pilipinas. Pilipino rin kasing may-ari ng kumpanya na pinagtatrabahuhan niya ngayon. Maikaya sila sa buhay pero ayaw niya namang iasa na lang sa mga magulang niya ang buhay nilang mag-ina. Kaya kahit ayaw ng parents niya, ay nagtatrabaho pa rin siya." Nagbuntong hininga si Alexa. Bagaman tinanggihan niya ang anak niya pabalik ng Pilipinas ay mukhang may iba namang tutupad noon para dito. Mukhang pinag-aadya talaga na magkita na tayo. Naibulong niya sa isip niya. "Tito!" Malakas na tawag ng anak niya kay John, ang bakla niyang kaibigan. "Baby, don't call me naman na tito." Tumirik ang mata nito, napabirong nagsusuplada. "Tita, baby, okay? Tita, not tito." "Why would I call you tita if you're not a woman, Tito John?" Nakabusangot na sagot ni Ace. "Just call me tita and I'll buy you your favorite book." Panguutupan ng bakla. "No thanks, Tito. Mom can buy me my favorite book. And anyway, you're not a woman, so I'll never call you tita." Sagot ng anak ni Alexa. Pinagdidiinan talagang salitang tito sa kaibigan ng mami niya. "Oh, anong mukha yan?" Tatawa-tawang tanong ni Alexa sa kaibigan. "Grabe girl ah, nakaka-hurt ang anak mo." Madramang ani ni John. "Tama naman kasing anak ko dyan. Bakit kanya tatawaging tita kung hindi ka naman babae?" Panggagatong pa ni Alexa habang patuloy sa pagtawa. "Grabe talaga kayong mag-ina, no? Palagi niyo nilang ako sinasaktan. Anyways girl, balita ko. Sa Pilipinas nang assign ng trabaho mo ah. Manager kasi si John sa kumpanya na pinagtatrabahuhan ni Alexa. Kaya hindi na siya nagtataka na alam nito kaagad." Tangulang na isagot ni Alexa. "Paano yan? Paano pag nagkita kayo ni..." Pinutol ni Alexa ang sasabihin ni John. "He will never know about Ace. And of course, I'll never let him know." Kumpiyansadong ani ni Alexa. "Ikaw ang bahala. Pero hindi sa lahat ng panahon matatago mo sa kanya ang katotohanan." Alam naman ni Alexa ang tungkol doon. At ayaw niya lang talagang maging magulo ang buhay nilang mag-ina. Lalo na't alam niyang may pamilya na si Peter. Ayaw niyang masaktan pa si Ace. 3 araw din ang inilaan para maigayak ang kanilang dadalhin. Naibilin din ng boss ni Alexa na kasama niya si John para umalalay sa kanya kung sakali na magkaaberya. Si Alexa lang ang nakakaalam ng sekreto ni John. Maging ang boss niya ay hindi alam na baklita ito. Sa dami ng empleyado ay siya pa kasi ang napili ng boss niya. Oo nga't malaki ang sahod pero nandoon naman ang tatay ng anak niya. Lalo pati isa lang ang wangis nila. "Girl, huwag kang mag-isip na kung ano-ano. Nakakasira yan ng beauty." Ani ni John nang mapansin ng pagiging tulala niya. Nasa eroplano na sila at 3-seater ang kinuha nila para magkakatabi pa rin sila. "Natatakot ako John sa pwedeng mangyari sa pagtungtong natin ng Pilipinas." "Kaloka ka girl, ang nega mo. Hindi naman siguro gagawa ng paraan ng fafa mo para makita ka. Ikaw na nga nagsabi na may pamilya na yon." Irap ni John. Hindi na kumibo pa si Alexa kahit higit pa ron ang tinatakot niya. Paano na lang kaya kung kuhanin ni Peter ang anak niya?
Matapos ang mahabang oras na biyahe, ay lumapag din ng eroplano. Pababa pa lang sila'y nagre-reklamo na si Ace. "Mom, why is so hot here?" Tanong ni Ace paglabas sila ng airport. Hindi pa nga siya tuluyang nadadapuan ng sinag ng araw ay nagre-reklamo na. "Kailangan mong tiisin, baby. Di ba gusto mong makita sila grandpa?" Panguuto ni Alexa sa anak niya. Sa kondo ni John sila dumiretso dahil pagod na si Ace sa biyahe. Kawawa naman ang bata kung babiyahe pa silang mag-ina. Patulak sa bahay ng mga magulang ni Alex. Tulog na nga ang bata na karga ngayon ni John. Si Alexa naman ang naghahanda ng pagkain nilang dalawa. "Anyways girl, saang kumpanya ka daw ba maa-assign?" Tanong ni John nang ilapag na ni Alex ang pagkain sa mesa. "Sa PVI company. Kanina ko lang nakita nung nag-email si sir." Sagot ni Alexa. Naibenta niya na palang kumpanya na yun. Nagre-request pa ng isang magaling na personal assistant ang nakabili. Wala ring ideya si Alexa kung bakit siyang hinire ng boss niya, gayong maayos naman ang trabaho niya roon. Kinaumagahan pa lang ay ibinigay na kagad kay Alex ang schedule ng pasok niya. "Bye-bye na, baby." Paalam ni Alexa sa anak niya sabay halik sa pisngi nito. "Hoy bakla, bantayan mo ng maayos ang anak ko ah." Bilin na ani ni Alexa sabay tingin ng masama kay John. All package ng trabaho ni Alexa dahil may sarili na silang kotse doon na siyang ginamit niya papunta sa nasabing building. Hindi rin naman kalayuan kaya mabilis lang siyang nakarating doon. "Excuse me miss, saang floor ang opisina ng CEO?" Tanong ni Alexa. Hindi naman kasi na-discuss sa kanya mga bagay-bagay. Pati ang magiging boss niya na hindi sinabi kung anong pangalan. "Kayo po bang pinadalang PA mula sa States?" Tanong nito sa kanya. Tanging tango lang sagot ni Alexa. "Sa last floor po ma'am." Muling anito. Pagpasok ni Alexa ng elevator ay kaagad niyang pinindot ang last floor. Ilang minuto pa'y nakarating na siya kagad doon. Malawak na pinto ang bumungad sa kanya kung saan nakasulat sa pintuno ng mga katagang CEO's office. Kumatok siya at malaking tinig ang nagsalita mula sa loob. "Come in." "Good morning sir." Nasabi niya para makuhang atensyon ng lalaki na nakayuko dahil sa sinusulatan nito. "Huwag kang masyadong maging formal." Anito. Nagtaas siya ng paningin hanggang sa tuluyan ng magtagpo ang kanilang mga tingin. Parang binuhusan si Alexa ng malamig na tubig ng mga sandaling yon. Gusto niyang magtanong kung bakit ito ang magiging boss niya. Ang lalaking noon pa man ay pinipilit na niyang limutin. Si Peter Viero. "Long time no see." Ngising ani ni Peter sa kanya. "How's life?" Biro pa nito na para bang inaasahan na ang pagdating niya. Maayos naman sir." Naiilang na ani ni Alexa. "Okay, that's good. Siyempre dapat inaasahan ko na yan. You may start your work now. Just read this first." Ani Peter sa kanya, kasabay ibigay sa kanya ang papel na hawak nito. Rules yun sa pagiging PA niya na kaagad namang pinirmahan ni Alexa. Naging napakahaba ng araw para kay Alexa. "Gusto mo bang ihatid kita sa inyo?" Ani Peter, nang ginagayak na niya ang mga gamit niya. 5:00 na kasi ng hapon at oras na ng uwian. Hindi na, may sarili akong kotse." Ngiting ani ni Alexa. "Okay, di sabay na lang tayong lumabas?" Pangulit pa ni Peter sa kanya. Hindi na siya sumagot dahil sabay lang naman yon at walang ibang kahulugan dahil kung meron, di sana'y kanina pa siya nito tinanong. Sa ganoong paraan ay parang nakumpirma na kagad ni Alexa na may pamilya na nga itong talaga. "Nabasa ko sa details mo na may anak ka na. Totoo ba yon?" Bigla ay parang hinabol ng kabayo ang puso niya. Oo, meron." "Wow, talaga? Congrats." Ani Peter. Napapikit si Alexa at gusto niyang sabihin kay Peter na siya ang ama nito, pero hindi pwede. Pagdating sa bahay ay parang mas napagod pa siya sa pagtatabi nila ni Peter sa elevator kaysa sa totoo niyang trabaho. "So girl, kamusta ang boss mo? Gwapo ba? Yummy ba? May 8-packs abs ba siya? Ano na?" Sunod-sunod na tanong kagad ni John pag uwi ni Alexa. "Nasaan si Ace?" Tanong niya habang ipinagsawalang bahala na lang ni Alexa ang tanong ni John. "Ano ba yan girl? Hindi mo pa nga sinasagot ang mga katanungan ko eh."
Pagmamaktol nito pero masamang tingin lang ibinato ni Alexa sa kaibigan. Pero mukhang wala talaga itong ideya kung sino ang boss niya. Fine, sasabihin ko na. Inis na ani ni Alexa. He's handsome. I don't know if he have 8-packs abs and lastly, he's Peter Viero. Walang kagana-gana kung sagot sa kanya. Si Peter lang pa. What? Si Peter Viero ba kamo ang ama ni? Tinapala ni Alexa ng tissue ang bunganga ng kaibigan niya. Shut up, John. Baka marinig ka ni Is. Sorry naman girl, nagulat lang ako. Nakasimangot na anito. Ano nang gagawin mo ngayon? Tanong niya. Magtatrabaho pa rin ako. Nakapirma ako sa kontrata sa States. Gusto mo bang paggutay-gutayin nilang katawan ko? Hanggang kailan mo balak itatago si Ace sa kanya? Hindi ko pa alam dyan. Bagsak ang balikat ni Alexa. Iniisip niya lamang kung sakali na paiimbestigahan siya nito. Pero bakit pa nito gagawin ang bagay na yun kung may sarili na siyang pamilya? Natapos ang pag-iisip ni Alexa nang marinig niya ang sunod-sunod na yabag ni Ace palapit sa kanya. Mom! Ani Ace habang nakayakap sa ina. Yes baby? Hinahaplos ni Alexa ang buhok ni Ace. Kahit na nakikita niyang masaya ito ay hindi niya maiwasang malungkot para sa kanyang anak. Can we go to the mall? Tanong nito tsaka siya tiningala. Why baby, may kailangan ka bang bilhin? Tanong ni Alexa. Please mom. Pagmamakaawa ni Ace. Sa Saturday na lang baby may work kasi si mommy Nagpapaintinding ani ni Alexa sa anak. Every weekend lang day off ni Alexa. Kaya naman nang sumapit ang Sabado ay napagpasyahan niyang igala si Ace sa lolo at lola nito. Oh, kailan pa kayo umuwi? Galak na anang ina ni Alexa nang mamataan sila sa labas. Mahigpit na yakap ang ibinungad ni Ace sa kanyang lolo at lola. Naku, napakagwapo naman ng apo ko. Anang lolo niya. Bagaman hindi alam ng mga ito kung sino bang ama ni Ace, ay hindi naman nila itinatakwil si Alexa. Bagkus ay mas lalo pa nga nilang minahal para hindi na maulit ang pagkakamali niya. Natutuwa din naman kahit papaano ang mga magulang niya dahil hanggang ngayon ay hindi pa ito nagdonobyo. Matapos ma-broken heart kay Peter ay talagang si Ace na ang pinagtuunan ng pansin nito. Dito na po ako na destino, Mom, Dad. Kulang po kasi sa tao. Ani ni Alexa nang nasa sofa na sila at nag-uusap. Ganun ba? Hindi malabong magkita kayong muli ni Pedro anak. Ang daddy niya ang sumagot. Ganun na nga po pero wala naman pong mababago dad. Kahit magkita pa kami. May anak na ako at hindi mababago yun. Mommy, sino si Pedro? Nanlaki ang mata ni Alexa. Nataranta siya. Akala niya'y abala ito sa paglalaro nun. Yun pala'y nakikinig din. Malapit na kaibigan ng mami mo apo. Ang mami ni Alexa ang sumagot. Payag ka bang kami muna ni Lolo ang magbabantay sa'yo para makawork si mami ng mahusay? Oo naman po, Grandma. Parang kinikilig na sagot ni Ace. Mas advantage nga ang ganun kaya pumayag na rin si Alexa na iwan muna si Ace sa mami at daddy niya. Kinabukasan, pagpasok ni Alexa ay wala pa rin ang sir niya. Kaya naman kahit papaano ay nakapag-relax siya. Pumwesto siya sa likuran ng swivel chair ni Peter, tsaka tumanaw sa labas. Naitaas niya ang balikat niya nang bigla niyang naramdaman ng mainit na bisig mula sa kanyang likuran. Paglingon niya sa gilid ay mukha ni Peter ang sumalubong sa kanya, habang nakapikit ito. You're spacing out again, darling. Malambing na anya. Pero imbis na kiligin si Alexa ay natakot siya sa maaaring maramdaman niya. Baka dahil sa yakap na yun ni Peter, ay hindi niya mapigil ang sarili niya at tuluyan na naman siyang mahulog dito. Bitawan mo ako, Peter. Ibig kong sabihin ay, boss. Kinakabahang ani ni Alexa. Why would I do that? I'm your boss. Sa'yo na nga mismo nagmula. So, I can do whatever I want. Malamyos na sagot ni Peter. Kahit nakatalikod si Alexa ay dinig niya ang matunog na pagngiti ng dati niyang nobyo. Boss, may trabaho pa tayo. Bitawan mo ko. Bagaman masarap sa pakiramdam ni Alexa ang yakap ni Peter, ay hindi niya yun pwedeng konsintihin. Paano na lang kung may biglang pumasok at makita ang posisyon nila?
Ano na lang kaya ang iisipin ng mga iyon? Let's stay like this for a minute. Hayaan mong ibsan ko ang pangungulila ko sa'yo kahit sandali. Kahit sandali lang. Ani Peter, bagay na ikinatahimik ni Alexa. Ilang minuto pa nang kusang bumitiw si Peter sa bewang niya. Ginamit niya ang pagkakataon na yun para tuluyang makaalis sa tabi ni Peter. Bumalik siya sa mesa niya at saka palihim na napabuntong hininga. I accept the fact that he'll never be mine. Dahil una pa lang, hindi na talaga magiging kami. Naibulong ni Alexa sa isip niya. Hindi niya pa nakikita ang itsura ng napangasawa ni Peter dahil hindi pa ito dumadalaw doon. Wala ring picture sa table nito tulad ng mga tipikal na mag-asawa. Pinilit niya mag-focus sa kanyang ginagawa kahit nakikita niya sa gilid na nakatitig sa kanya si Peter. Kahit sa pag-uwi ay hindi na niya inintay pa si Peter. Medyo malayo rin kasi ang biyabiyahihin niya papunta sa bahay ng mami at daddy niya. Malungkot si Alexa at iniisip ang kanyang anak. Patawad anak kung lumaki ka na wala kang kinikilalang ama. Natatakot lang ako sa maaaring mangyari. Kung pwede kong halang sanang hilingin na hindi na lang siya maging ama mo ginawa ko na. Pero hindi Kahit anong pilit kong baguhin ang lahat, hindi maaari. Naibulong pang minsan ni Alexa sa sarili niya. Mom, are you really sure that you're not sad? Nag-aalalang ani ni Ace nang dumating si Alexa. Hindi kasi katulad noon ay masigla ito at masaya kapag sumasalubong sa anak galing opisina. Yes, baby Ace. Sagot ni Alexa tsaka ngumiti ng peke. I know you're not, Mom, but don't worry. I'll always be there at your side. Hindi kita iiwanan, Mommy. Ngiting sambit ni Ace sabay halik ng pisngi ni Alexa. Kahit papaano'y gumaan ang pakiramdam ni Alexa dahil sa paglalambing ng kanyang anak. Iniisip ni Alexa kung pwede na siyang mag-resign sa company ni Peter. Total ay may sarili naman silang company. Yun na lang ang naiisip niyang paraan para lumayo na kay Peter. Pansamantala ay siya munang papalit sa kanyang ama. O kung hindi man ay baka bumalik na lang siguro sila sa States at maghanap ng ibang trabaho. O kung hindi naman kaya ay magtayo ng sariling negosyo. Baby Ace, do you want to go back in the States? Out of the blue na natanong ni Alexa sa anak. You have work here, Mom, remember? And I'll miss Grandma and Grandpa. Malungkot niyang tugon. Pwede naman natin silang bisitahin kung gusto mo, di ba? Katwiran ni Alexa. It's your choice, Mommy. And remember, I will always support you naman po. Seryoso niyang sagot sa kanyang ina na nagpaluha kay Alexa. Napakaswerte niyang talaga sa anak niya. At naiintindihan nito ang lahat kahit bata pa siya. Kinabukasan ay kaagad na kinausap ni Alexa ang kanyang mami at daddy. Are you sure about your plan, anak? Bungad na tanong ng daddy niya. Opo, Dad. Magtatayo na lang po siguro ako ng restaurant doon. Nak, pwede namang dito na lang kayo Pwede kang dito magtayo ng restaurant kung gusto mo. O hindi kaya ikaw nang mamahala sa kumpanya natin. Malungkot na tugon ng mami niya. Okay lang po, Ma'am. Gusto ko rin pong tumayo sa sarili kong paa. Hindi yung umaasa na lang sa inyo. Pero matagal mo nang ginawa yun. Kauwi niyo nga lang last month Naluluhang ani ng mami niya. Nag-resign ka na ba sa kumpanyang pinagtatrabahuhan mo? Tanong ng daddy niya. Ipapasa ko pa lang pong resignation letter ko ngayon. Ipinakita ni Alexa ang papel na hawak niya. Sana hindi pumayag ang boss mo na umalis ka. Nakangusong anang mami niya. Mom naman, dapat nga po hilingin niyo na pumayag ang boss ko. Hindi yung ganyan. Lumabi si Alexa. Aba, bata ka. Dapat lang na hindi pumayag ang boss mo para makasama pa namin kayo ng apo ko. Nakataas ang kilay na ana ng mami niya. Sige na po, Ma'am, Dad, aalis na po ako. Kaagad siyang umalis para magtungo sa kumpanya at ipasa ang resignation letter na ginawa niya kagabi. Pagdating niya sa kumpanya ay kaagad siyang dumiretso sa office ni Peter. Masama ang tingin nito nang pumasok siya. Why are you so late? And what took you so long? Bakas ang matinding inis na tanong ni Peter. Naglakad si Alexa at inilapag ang papel sa mesa ni Peter. Nagtataka naman itong tinignan ng boss niya. Ano namang gagawin ko dyan? I'm resigning as your personal assistant, sir. At sana pumayag ho kayo.
Pakikiusap na sabi ni Alexa. Are you sure about this, Alexandra? Tanong ni Peter. Ang kaninang masungit niyang aura ay biglang nawala at napalitan ng matinding lungkot. Sa tingin mo ba nagbibiro lang ako? Ayaw ipakita ni Alexa ang tunay niyang nararamdaman na nalulungkot din siya dahil wala namang dahilan para makaramdam noon. As far as I know, okay naman tayo kahapon ah. Seryosong ani ni Peter. Okay, if that's your decision. Papayag ako pero sa isang kondisyon. Well, I'll let you resign as my personal assistant. Pero simula sa pag-alis mo rito, ay sa bahay na kita ititira. Nakangisi niyang sagot. At kung ayaw ko, may magagawa ka pa ba? Inis na apela ni Alexa. Well yes, may magagawa pa ako. I'm not Peter Viero for nothing. I can do whatever I want to do. Nakangisi niyang ani kay Alexa. Well, I'm not Alexa Chera for nothing too, Mr. Viero. So, don't me. Nagtataray na ani ni Alexa. Sa isip niya'y nagtatanong siya kung bakit pa kasi ayaw nitong basta nalang pumayag. Pinaglololoko mo ba ako, Mrs. Viero? Inis din na tanong ni Peter. Gusto sanang kiligin ni Alexa pero naalala niyang may asawa na si Peter, kaya hindi pwede. Hoy, Mr. Viero, at anong naging Viero ang apelido ko sa pagkakaalam ko ay Miss Tierra yon. Inis niyang sita kay Peter. Doon din naman ang punta nating dalawa. Simple niyang sagot habang nakangisi. For your general information, Mr. Viero, may asawa ka na at hindi naman ako papayag na maging mistress mo. Ani ni Alexa nang hindi na niya napigil ang inis. Pangarap niyang magkaroon ng kumpletong pamilya si Ace. Hindi gaya ng sinasabi ni Peter na gawin lang silang second family. Bakit hindi ka na nagsasalita? Takang ani ni Alexa. Damn it. Hindi ako papayag na basta ka nilang aalis ng walang paalam. Kung gusto mo, then go. Pero sa bahay nating dalawa ka titira. Bibigyan lang kita ng 1 linggo para mag-isip. Seryoso nitong banta kay Alexa. Nanatili pa ring nakatulala ang dalaga. Hindi matanggap ng sistema niyang sinabi ng binata. Kahit nakauwi na siya ng bahay. Hindi niya muna kinausap ang parents niya dahil hindi pa naman siya pinapayagan ni Peter. Samantalang ang binata naman ay sobrang lawak ng pagkakangiti na para bang mapupunit na ang kanyang labi sa sobrang saya. Hindi na kita pakakawalan pa, nasabi ni Peter habang hawak ang mga papel. Dumating na kasi ang mga resulta ng investigasyon. Tanging ang lalaki na lamang na si John ang hindi niya nahaharap. Mas tumibay pang pag-asa ni Peter nang malaman na may anak sila. Nang sumunod na umaga ay ayaw ipahalata ni Peter ang excitement na makita si Alexa. Kaya saktong oras lang ang pagdating niya. Papasok na sana siya sa office nang makarinig siya ng boses. Hello? Boses yun ni Alexa. Mukhang may kausap ito sa linya. May kalakasan din dahil kulob ang office. Kaya pati ang boses sa linya ay naririnig din niya kahit papano. Asan ka na ba? Bungad ng lalaki sa linya. Nasa office. Sagot ni Alexa. Ano tong naririnig ko? Totoo ba na nag-resign ka raw? Alam kong wala akong karapatan na pangaralan ka, Alexa. Pero bilang kaibigan mo, tungkulin kong damayan ka sa lahat ng iyong problema. Let's talk later, John. Mahinang ani ni Alexa. Ang kaninang nakangiting si Peter ay napalitan ng nakakatakot na aura. Malakas nitong binuksan ng pintuan na nagsanhi ng malakas na tunog. Sapat na para matauhan ng dalaga at lumingon sa kanya. What's wrong with you? Pabulong na tanong ni Alexa. Sapat na para marinig ng binata habang mababakas ang takot. Damn it! Malutong na mura ng binata. Hindi mawari ni Alexa kung ano nga bang dahilan at galit ito. What's your problem, Mr. Viero? Tanong ulit ni Alexa. You are my problem. What? I did nothing to make you mad. Ano bang nagawa ko? Takang tanong ni Alexa. Who's that guy you're talking a while ago? Nagtitimpi sa galit na tanong ni Peter. Napataas ang kilay ni Alexa. Iniisip niya kung ito bang dahilan kaya nawawala na naman sa wisyo ang lalaki na ito. That's not your business anymore, Mr. Viero. Kumpiyansadong sagot ni Alexa na mas lalong ikinagalit ng binata. What the heck? You're my business. And I have the right to know who's that jerk you're talking. Galit na ani ni Peter. Okay, he's my friend.
John is my friend. Happy now? Sarkastikong nasabi sa kanya ni Alexa. Tsaka siya inirapan. Nakuha naman niya ang sagot na nais niyang marinig mula kay Alexa. Pero masakit pa rin sa puso niya. Dahil hindi niya alam kung kaibigan nga lang ba talaga ito o nagsisinungaling lang. Alexa, what if hindi ako kinasal? What if wala akong asawa? Nais niyang subukin kung mahal pa nga bang talaga siya ni Alexa. Hindi ko alam, Peter. Hindi ko alam. Wag na nating balikan ang mga nangyari na hindi na kayang ibalik pa. Magtrabaho na lang tayo dahil yun naman talagang dapat nating inuuna. Seryosong ani ni Alexa. Kahit ang totoo, kahit ang babae ay natigilan din doon. Umaasa siya na hindi what if yun, na baka nga totoo pero mahirap umasa. Dahil minsan niya nang ginawa yun pero at the end of the day, naiwanan pa rin siya ng taong pinagkakatiwalaan niya. Pag uwi ni Alexis sa bahay ay nandoon si John para magbantay dahil may asikasuhin ang mom at daddy niya. Hindi na gaanong nagtatanong si John tungkol sa lagay nila ni Peter dahil alam naman nito na malabo na silang magkaayos. Biyernes ay hindi na pumasok pa si Alexa dahil iyon na ang huling araw ng palugit ni Peter sa kanya. Balak niyang wag na lang sanang ibigay ang sagot dito at basta na lang silang umalis ni Ace ng bansa. Pero nang sumapit ang Sabado ng gabi ay may kumatok sa gate ng bahay nila. Pagbukas na John ay bumungad ang mukha ni Peter. Kapwa nagkagulatan pa sila. Napahawak ang malalantik na kamay ni John sa kanyang dibdib. Kaya doon pa lang ay nakumpirma na ni Peter na wala nga siyang dapat ikaselos dahil baklita ang kaibigan ni Alexa. Sandali, tatawagin ko lang si Alexa. Bigla ay naging macho ang boses nito pero napangisi lang si Peter. Bakla! Matinis na sigaw ni John nang pumasok sa kwarto ng mag-ina. Sinenyasan pa nga siya ni Alexa na wag maingay dahil nga tulog si Ace. Bakla! Andiyan ang papa mo! Natatarantang ani ni John. Si Daddy? Takang ani ni Alexa pero umiling si John. Yung papa pala niya. Turo nito kay Ace. Kumunot ang noon ni Alexa. Stop joking at me, John. Susuntukin talaga kita. Banta ni Alexa pero umiling lang si John. Like tignan mo kaya sa labas para malaman mo kung nagsasabi ba ako ng totoo o hindi. Kinakabahang sagot ni John kaya tumayo si Alexa. Out of curiosity ay lumabas siya ng bahay at napagtanto niya na hindi nga nagsisinungaling ang kaibigan niyang bakla. Ano na naman bang ginagawa ng isang biyero sa harap ng bahay namin? Naitanong niya habang naglalakad siyang palabas. Buti na nga lang at walang mga magulang niya ron. Dahil kung hindi ay baka ginulpi na siya ng daddy ni Alexa. What are you doing here, Mr. Viero? Bungad na tanong ni Alexa. I'm here cause I want to say sorry for what I've done yesterday. Sagot ni Peter, sabay bigay ng isang bouquet na rose na hawak nito. Napakunot naman ang noon ni Alexa sa inaasta ni Peter. Thanks, now you may leave, Mr. Viero. And don't worry about what happened yesterday. I assure you that I will forget everything. Can we talk for a minute, Alex? Pagsusumamo ni Peter. Anong pag-uusapan natin? Walang ganang ani ni Alexa. About Ace. Nakayukong ani ni Peter. Kinabahan si Alexa. Tinatanong niya sa isip niya kung may alam ba si Peter sa kanila. What about him? Nauutal niyang tanong kay Peter. Anak ko siya, hindi ba? Tanong nito gamit ang mapupungay na mga mata. Kaya napasinghap si Alexa. No, he's not your son. Nauutal niyang sagot. Hindi kasi pwedeng malaman ni Peter dahil may asawa si Peter sa pagkakaalam niya. At ayaw niyang magmukhang desperada. Baka isipin ng ibang tao na ginagamit niya ang anak niya para makuha ang kayamanan ni Peter. No, you're lying, Alexandra. I know he's my son and I can prove it. Determinadong ani ni Peter. You should leave now, Mr. Viero. Your wife must be waiting for you at your home. Mamasama sa ang mata ni Alexa. Napakasakit isipin na kailangan niyang ipagtabuyan ng taong mahal niya sa totoong taong nagmamay-ari nito. Parang may milyon-milyong kutsilyong nakatarak sa puso niya. Please, Alexandra. I just want to see my son. I'm begging you. Pagmamakaawa ni Peter, sabay luhod pero hindi siya pinansin ni Alexa. Bagkus ay tumingin ito sa malayo.
Leave now, Peter. I don't want to ruin your family. Please stay away from us. Utos niya kasabay ng pagtulo ng luha sa mga mata niya. No, give me a chance to prove myself. Wala akong… Hindi pa pinatapos ni Alexa na magsalita si Peter. Ace is not your son. So please, don't act like you're his father. Malamig niyang sabi kay Peter. Umalis ka na, Mr. Viero, at huwag ka nang bumalik pa. Ani ni Alexa sabay tulak sa binata. I'll be back, darling. At sa pagbabalik ko, kukunin ko ng anak ko. Tandaan mo yan. Bakas ang lungkot sa pagbabanta ni Peter bago ito umalis. Lumipas ang isang araw na puro si Peter lang ang laman ng isip ni Alexa hanggang sa sumapit na naman ang gabi. Tulad kaninang umaga ay mas natakot pa siya. Hindi na mapakali si Alexandra sa kanilang bahay para bang may mangyayaring hindi maganda. Labis ang kanyang kaba na nadarama, lalo na sa bantana yun ni Peter. No, hindi pwedeng basta-basta nalang kukunin ni Peter ang anak ko. Ani ni Alexandra sa isip niya. I should do something to stop him. Aniya pang muli sa sarili niya. Damn you, Peter. You're getting into my nerves. Mura niya sa binata. Nabalik ang dalaga sa realidad nang may kumalabog sa kwarto niya. Kaya kaagad naman niya itong pinuntahan. Peter, why are you here? Gulat na tanong ng dalaga habang nanlalaki ang mga mata. Nakapasok na kasi si Peter sa mismong kwarto niya. Oh, darling. Did you forgot what I've said last night? Nakangising ani ng binata. Don't you dare get my son away from me. Banta ni Alexa kahit natatakot na siya. You can't stop me, darling. Mapaglarong ani ni Peter. Hindi mo siya makukuha sa akin, Peter. Kukunin ko ng anak ko, Alexa. Peter, hindi ako papayag. Hindi mo makukuha ang anak ko. Anak ko siya, kaya may karapatan ako. Mas may karapatan ako, Peter, dahil ako nagpalaki sa kanya. Anak ko siya. Pagpupumilit ni Alexandra. Anak nating dalawa. Pagtatama ni Peter. Anak ko lang siya. Pagtanggi ni Alexa. Hindi mo siya mabubuo nang ikaw lang mag-isa. Hindi mo siya makukuha sa akin. Galit na ani ni Alexa. At sino bang nagsabi na siya lang ang kukunin ko? Ngumisi si Peter. Bakit? May kukunin ka pa bang iba? Galit na tanong ni Alexa habang kunot ang noo. Siyempre, kukunin ko rin ang ina ng anak ko. Nakangising sagot ni Peter. Namula naman ang mukha ni Alexa. May pamilya ka na. Bigla ay nautal siya. Sino bang nagsabi sa'yo niyan? Galit na tanong ni Peter. Kasabay nito nang hapitin nito ang bewang ni Alexa. Narinig ko lang. Mas nautal pa si Alexa habang sumasagot. Next time, honey, huwag ka namang makikinig sa mga chismis. Husky ang pagkakasabi ni Peter. Kasabay ng akmang hahalik na ito kay Alexa pero biglang bumukas ang pinto at nando doon si Ace. Wrong timing, bulong ni Peter. Mom, what is he doing here? Tanong ng anak nila. Nasaktan naman si Peter sa tanong ng anak niya. Para kasing ayaw ng bata na makita siya. Nakausap na niya itong minsan pero ayaw nitong maniwala na siya ang kanyang ama. Malaki kasi talaga ang tampo ni Ace sa kanya. Son, it's me. Your dad. Tipid ng ngiting ani ni Peter pero umiling lang ang bata. Tsaka tinignan si Alexa. Wala na akong dad kasi matagal na siyang wala, di ba, Mom? Kuha pa nito ng simpatya sa kanyang ina. Kaya napaluha din si Alexa. Hindi niya alam kung makakabuti ba o makakasama na nakilala ni Ace ang kanyang daddy. Mahaba-habang paliwanagan ang ginawa nila at hindi nila alam kung naiintindihan yun lahat ni Ace. Matapos nitong makatulog, ngayon ay magkakatabi na sila sa higaan. Gusto kong magsimula tayong muli. Gusto kong makabawi sa inyo ni Ace. Hindi na ako papayag na mawala ulit kayo sa tabi ko. Kaya please lang, darling, huwag na kayong umalis pang muli. Sorry kung napagsalitaan kita ng masama. Sorry kung nagkulong ako. Sorry kung hindi ako naging mabuting ama kay Ace. Pero pangako lahat ng araw, buwan, at taon na wala ako sa tabi niyo, pupunan ko. Basta mangako ka lang sa akin na hindi na kayo aalis pa.
Mahabang ani ni Peter habang umiiyak. Nalungkot naman si Alexa at inisip niya kung hindi ba siya umalis dati ay magiging masaya ba sila? Kasalanan niya bang natakot siya sa posibleng mangyari at sa banta ng magulang ni Peter? Pero hindi naman siya nagsisi dahil nakatanggap naman siya ng napakagandang regalo. At yun nga ay si Ace. I'm sorry Peter kung hindi ako nagtiwala sa'yo. Kung nilayo ko si Ace sa'yo. Bakit ka nagsusorry? Alam ko namang ginawa mo lang yun dahil natatakot ka kay Daddy. Don't worry darling. Tulad ng sabi ko, babawi ako sa lahat ng pagkukulang ko sa inyo. Wala nang makakapanakit pa sa inyo. Hindi na tayo magkakahiwa-hiwalay. Madamdaming ani ni Peter sabay halik sa noo ni Alexa. Ikinwento ni Peter ang mga nangyari. Umalis pala siya sa mismong araw ng kasal niya at naglayas. Sa sama ng loob ay matagal din bago siya bumalik sa pamilya niya na mas piniling manirahan sa ibang bansa. Noon lang din daw nila naisip na mas mahalaga din pala na magkaroon ng layas sa pagpili ng tao na makakasama mo habang buhay. Sinubukan naman daw kaming hanapin ni Peter pero parang mas na-broken daw siya nang malamang may anak na ako without knowing na kanya namang talaga ang anak kong si Ace. Si Ace naman ay nakakausap niya na pala noon kaya hindi rin nahirapan si Peter na suyuin ang anak niya. Lalo ngayon na talagang magkasundo na sila. Anak, napapadalas yata ang pagbisita ni Peter dito ah. Sita ng daddy ni Alex isang umaga. Hindi pa kasi nila naikukwento ang tungkol sa pag-aayos nila. Opo dad. Kakamot-kamot sa batok na ani ni Alexa. Abay, hindi ba yan hinahanap ng asawa niya? Tanong pang muli ng daddy niya. Dad, may ipagtatapat po ako. Kinakabahang ani ni Alex. Huwag mong sabihing si Peter ang ama ng apo ko. Singhal nito. Opo tito, ganun na nga po. Sabay-sabay pang lumingon ng tatlo nang dumating si Peter. Daddy! Sabik na ani ni Ace tsaka yumakap sa ama. Masamang tinignan naman ng Ginoo ang anak na si Alex. Tingin pa lang nito ay kinakailangan na talagang ng mahaba-habang paliwanagan. Kaya pag upo pa lang ni Peter ay ikinwento na niya ang lahat. Halos hindi makapaniwala ang daddy ni Alexa sa mapagbirong kapalaran nila. Abay, kasalanan pa pala ng anak ko. Kung hindi lang sana siya umalis ay hindi sana noon pa man ay kasal na kayo. Pagkaklaro ng daddy ni Alexa kay Peter, kaya tumango ito. Hindi naman na po mahalaga yun sa ngayon tito. Ngayon, napatunayan ko na po sa inyo kung gaano ko kamahal ang anak nyo. Siguro naman po ay papayag na kayo sa hiling na sasabihin ko. Ani ni Peter, bigla tuloy kinabahan si Alexa dahil baka buo pa rin ang plano ni Peter na kunin ang anak niya. Sige, sabihin mo iho. Kung kaya kong ibigay, bakit naman hindi? Nais ko pong kunin. Napalunok si Alexa at inantay ang susunod na sasabihin ni Peter. Ang kamay po ng anak niyo. Payagan niyo ho sana akong pakasalan sa Alexa, Daddy. Nasalo ni Alexa ang bibig niya at hindi makapaniwala. Pati na ang pagtawag nito sa kanyang ama ay nagbago. Umugong naman ang malakas na tawa ng daddy ni Alexa. Tsaka tinapik-tapik ang balikat ni Peter. Sinasabi ko na nga be. Sa inabahaba ng prosesyon, natitiyak kong sa simbahan din ang tuloy niyong dalawa. Sige iyo, dalhin mo ang basbas namin ng mami mo. Pagtatapos ng daddy nila sa usapan. 5 buwan na rin ang lumipas mula nang magtapat si Peter sa daddy ni Alexa. Ayaw pa nilang magmadali dahil gusto muna ni Peter na maging okay sila ni Ace. At syempre, tuloy pa rin ito sa panunuyo. Mas lalo pa itong naging sweet kay Alexa at naging mas malapit pa sila ni Ace. Darling, what do you want to eat? Malambing na tanong ni Peter. Sabay himas ng tiyan ni Alexa. Well, 5 months na rin ang tiyan niya at inuwi na silang mag-ina nito sa sarili nilang bahay. Kung maaari nga ay ayaw na siyang pakilusin ni Peter. I want pizza at dapat ang sauce niya yung sauce ng spaghetti. Damihan mo na rin yung mangga na may sausawan na toyo at suka. Lagyan mo ng konting asin na. Nakangiting ani ni Alexa. Yun lang ba darling? Tanong nito. Yun lang, bilisan mo ah. I will. Ani ni Peter.
kasabay ng paghalik sa noo ni Alexa. Nagpapasalamat talaga siya at mahal na mahal siya ni Peter. Hindi ito nagrereklamo sa kung ano ang kanyang hingiin. "Hi Mom!" Bati ni Ace nang bumaba mula sa room nito. Lumapit siya sa mommy niya para bumati ng matamis na halik sa pisngi nito. Pati ang tiyan ng mommy niya hinalikan rin ni Ace. "How are you, baby? Kuya is here." Kausapan ni Ace sa tiyan ng mommy niya. "Baby is fine naman daw, kuya." Kunwari ay sagot ni Alexa, kasabay ng pagpisil niya sa dalawang pisngi ni Ace. "Mom, can you please stop calling me baby? I'm a big boy now." Maktol na ani ni Ace sa mommy niya. Palibhas ay naging model niya ang daddy niya at talagang ginagaya na niyang lahat ng mga ginagawa nito. Kaya ayaw na niyang nagpapatawag ng baby. Isa pa, bukas na kasi ang 6th birthday nito. Kaya siya nagpapakabinata na. "Ayaw mo na sa akin. Palagi na lang si daddy mo ang gusto mo. Hindi mo na ba ako love?" Nagtatampo kunwari na ani ni Alexa sa anak. "Mom, hindi naman po ganun." Katwiran pa ni Ace. Napabuga siya ng paghinga nang makitaan niyang sumimangot ang mommy niya. "Fine, you can call me baby na po." Ngumiti si Alexa, saka niyakap ng mahigpit ang panganay niya. Medyo may kasalanan din kasi ang pagbubuntis niya, kaya kay Peter na niya pinauubaya ang pag-aasikaso kay Ace. "Darling, birthday na ni Ace bukas. Gusto ko sanang magkaroon siya ng birthday party." Ani ni Peter habang pinanonood sa Alexa na kumakain. Inaantay na rin ito si Ace para sa pagpasok sa school. "Talaga?" Sabik na ani ni Alexa kaya tumango si Peter. "Darating din ang ilang kaibigan ko." Dagdag pa ni Peter. "O sige, pero tutulong ako." Nakangusong sagot ni Alexa na kaagad tinutulan ni Peter. "No darling, bawal sa iyong ma-stress, diba? Kaya ako nang bahala sa lahat. Parang hindi mo naman ako kilala." Nakangiting ani ni Peter, tsaka pinikitan ang asawa. Kinabukasan ay nagising si Alexa na nakahanda na ang lahat para sa birthday party ng panganay nilang anak ni Peter na si Ace. Alam ni Peter na ayaw na ni Ace ng pambatang theme, kaya medyo pang teens na ang ginawa niya. Blue ang motif at talaga namang napaka-engrande. Sa bahay lang nila yun ginanap, pero nagmukhang luxury ang lugar dahil si Peter ang nag-ayos noon. Sobrang daming bisitang dumalo, mga kaibigan at classmate ni Ace, pero hindi rin mawawala ang mga kaibigan ni Peter na kasama niya sa pag-iimbestiga noon kay Alexa na mga business owners din. "Mommy, Daddy, thank you po. Hindi ko naman po inaasahan na ganito po kalaki ang birthday ko." Halata ang pagkasabik sa tono ni Ace. Nagsimula na ang pagpapakilala sa mga bisita. "Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to Ace Viero's 6th birthday. Let's welcome the arrival of their family. Mr. and Mrs. Viero together with their son, Ace J. Tierra Viero, the birthday celebrant." Napuno ng palakpakan ng lugar. Sabay na bumati ang mag-asawa sa kanilang anak. Hinayaan nila mag-enjoy si Ace kasama ang mga kaibigan nito. Si Peter naman at Alexa ang nag-entertain ng mga bigatin nilang bisita. Napagkwentuhan pa nga nila kung gaano nabaliw si Peter kakahanap sa mag-ina niya. Pati ang pagtakas nito sa kasal noon na minsan ang naikwento ni Peter kay Alexa. "Oh, ano palang nangyari dun sa babae na yon?" Usisa ni Alexa. Hindi naman pala din gusto ng babae na ikasal siya, kaya nakatulong din si Peter. Ang napangasawa niya ay yung real-life boyfriend niya. Paliwanag ni Roderick, ang investigador na kaibigan ni Peter. "Kaya kung hindi ikaw ang napangasawa ni Peter, pagtatawa na namin siya dahil nalugi siya kay Angelica." Tumatawang dagdag pa nito. Yung ka-arrange ni Peter ang sinasabi. Habang nag-uusap sila Alexa ay napalingon ng may humila sa laylayan ng dress niya. Nando doon si Ace at nakatingin sa kung saan. "Oh, what's your problem, baby?" Malambing na tanong ni Alexa. Sandali niyang iniwan ng masayang kwentuhan ng mga kaibigan ni Peter. "Mom, I want to marry that girl." Ani ni Ace sabay turo sa anak ni Freya na kaibigan din ni Peter. Kumibot ang kilay ni Alexa at nagreklamo sa isip niya. Ang bata niya pa para mag-isip ng mga ganoong bagay.
Hindi pa nga kami kasal ng daddy niya eh. Ani ni Alexa sa isip niya. Palagay ni Alexa ay ganito rin si Peter noon nang magkita naman sila sa isang family business ng mga parents nila. May problema ba, darling? Ani ni Peter nang mapansin nitong pananahimik nilang mag-ina. Naku Peter, pagsabihan mo nga yung anak mo. Umiiling na ani ni Alexa, bagaman hindi naman galit. Oh, bakit darling? Takang tanong ni Peter. Gusto raw ni Ace na pakasalan ng anak nila Freya. Ang bata-bata pa nila para sa ganyang bagay. Maktol ni Alexa. Tumawa naman si Peter. Pabayaan mo na. Biruan lang naman yan. Parang hindi naman tayo dumaan sa ganyan. Natatawang sagot pa ni Peter kay Alexa. Son, do you really wanted to marry her? Tanong ni Peter kasabay ng pagyuko para mapantayan niya si Ace. Of course Dad, I'm really sure. Seryosong sagot ni Ace. Hintayin mong lumaki muna kayo, okay? Ngumiti si Ace at tumango. Sinabi rin ni Peter kung anong exact na sinabi sa kanya ng daddy niya noon. Pero this time ay magiging totoo si Peter sa anak niya. Hindi niya ipagkakasundo si Ace tulad ng ginawa ng daddy niya sa kanya. Silang mag-ama ang puputol ng tradisyon na yun sa kanilang pamilya. 3:00 na ng madaling araw nang matapos ang party. Hindi pwedeng magpuyat si Alexa kaya nauna na siyang matulog sa loob. Nang magising siya kinabukasan, hapon na't wala siyang Peter na natagpuan. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, ay madilim na ang paligid dahil patay pa ang ilaw. Nakasimangot siyang bumangon. Nakahiligan na kasi ni Alexa na mukha ni Peter ang nakikita niya kapag gumising siya. Tulad ng everyday routine niya ay naligo siya. Iniisip niya pa rin si Peter. Sana naman kaya nagpuntang lalaking yun? Tanong niya sa sarili niya. Napakamot na lang siya sa batok niya dahil sa yamot. Kaagad siyang pumunta ng banyo para maligo. Nahirapan pa siyang tanggalin ang pajama niya dahil si Peter palagi ang nagpapaligo sa kanya. Dahil nahihirapan na rin siyang yumuko, sanhi ng malaki na niyang umbok na tiyan. Ma'am, ito na po ang damit na isusuot niya maya-maya. Ani ng katulong nila nang pumasok ito at ilapag ang kulay purple na dress, habang ang kasama naman ito ay may dalang makeup kit. Anong meron? Yun ang tumatakbo sa isip niya. Sinong nagpadala sa inyo nito? Tanong ni Alexa. Si Sir Peter po ma'am. Sagot ng kasambahay na isa. May pagtataka man ay nakisama na lang si Alexa. Alam niyang hindi ito tungkol sa kasal nila dahil ang usapan nila ay paglabas pa ni Baby Hope sila ay kakasal. Mauna na po kami ma'am, sila na pong bahala sa iba. Paalam muli ng kasambahay. Good evening po madam, ani ng bakla. Good evening din, Alexa na lang itawag niyo sa akin kung maaari. Ani ni Alexa kasabay ng pagngiti. Miss Alexa, si Carla na po ang bahalang tumulong sa inyo sa pagbibihis. At ako naman po si Rina. Ani ng bakla, pagpapakilala sa babaeng kasama nito. Kaagad namang tumalima si Carla para tulungan si Alexa na magbihis. Mga ilang minuto pa ay lumabas na sa dressing room si Alexa at Carla. Perfect! Konting makeup lang ang gagamitin natin dahil Diyosa ka naman na. Nakangiting ani ni Rina. Tsak na maglalaway mga bisitang makakakita sa inyo. Ani ni Rina. Bisita? Sino mga bisita naman kaya yun? Naitanong ni Alexa sa kanyang isip. Tama ka dyan Ronald. Pagsang-ayon ni Carla. Sumimangot naman si Rina. Like duh, Carla. It's Rina, not Ronald. Ani ni Rina tsaka umirap. Napatawa naman si Alexa. Naalala niya si John. Pareho sila ng reaksyon ni Rina kapag tinatawag ito sa totoo nitong pangalan. Bagay kayo. Birong komento ni Alexa. Invite niyo ako sa kasal niyo ah. Dagdag ni Alexa na lukot naman ang mukha ng dalawang nandidiring lumayo sa isa't isa. Dahil sa makulit na pagbabangay ng dalawa, ay mabilis lang na natapos sila. Magandang kinalabasan ng ayos ni Alexa. Bagay na bagay sa suot niyang purple gown ng light niyang makeup. Thank you sa inyong dalawa. Hinawakan siya ng dalawa at iginiya palabas. Let's go, dahil naghihintay na po ang husband niyo. Kinikilig na ani ni Carla. Hindi pa naman kami kasal.
Nahihiyang tanggi ni Alexa. Doon din naman po kayo patungo eh, sagot ni Carla. Tsaka siya tinignan ng makahulugan. Pagkarating sa labas ay panibagong bulwagan na naman ang sumilay sa mata ni Alexa. Hindi niya inaasahan kung ano nga bang meron at ganoon ka-espesyal ang araw na ito. Kaagad namang hinanap ni Alexa si Peter para itanong kung ano bang meron. Nakita niya itong abala sa kung ano, kaya minabuti niyang lapitan si Peter. Bakit mo ako iniwan sa kwarto? Nakasimangot niyang bungad na tanong. Ano bang meron? Ba't ganito ako kapustura? Takang dagdag pa ni Alexa nang tumawa ng matunog si Peter. Sorry darling, kinakausap ko pa kasi mga bisita. Nakakatampo kasi dahil hindi mo naalala na birthday ko ngayon. Nakalabing ani ni Peter. Nanlaki ang kanyang mga mata. Dahil sa tampo ay nakalimutan niyang magkasunod nga pala ang birthday ng mag-ama niya. Hindi ko nakalimutan Nagtatampo lang ako dahil wala ka pagising ko. Pagkukunwari ni Alexa na ikinatawa ni Peter. Handa siyang pagbigyan ni Peter kahit alam naman itong hindi niya talagang alala ang birthday nito. Happy birthday darling, ani ni Alexa. Sa isang pagbati lamang ay napawi na ang tampo ni Peter. Sabay yakap niya kay Peter. Thanks darling, bulong ni Peter sa tenga ni Alexa. Akmang sasagot pa nga si Alexa pero nagpapanik na siya nang biglang namatay ang mga ilaw sa paligid. Binalot siya ng takot kaya agad niyang kinapaka pa ang katabi kung nandoon pa ba si Peter. Pero wala siyang makapa kaya lalo siyang natakot. Peter! Kabadong tawag ni Alexa nang biglang may humawak sa kamay niya. Kaya napataas ang balikat niya ngunit kasabay din nun ang pagbukas ng ilaw na nakasentro sa kanya. Hindi sa kanila. Kaya pala hindi niya makapa si Peter ay dahil sa pagkakaluhod nito. Will you marry me darling? Nakaluhod na tanong ni Peter sa kulay purple na box na hawak niya na may lamang singsing sa loob. Napaluha naman si Alexa dahil hindi niya ito inaasahan. Say yes! Sigaw ng mga bisita. Peter! Nauutal na ani ni Alexa. Hindi pa tapos rumihistro sa isip niya ang ginagawa ni Peter. Don't say no darling. Banta na ani ni Peter. Demanding. Dinig nilang ani ni Richard na hindi talaga pwedeng mawala. Wala yan. Anang isa pang kaibigan ni Peter kaya sinamaan sila ng tingin ni Peter. Yes darling, I'm gonna marry you. Sagot ni Alexa. Napatalo naman sa tuwa si Peter. Kahit alam niya naman na tatanggapin yun ni Alexa. You all heard it, right? She said yes. Pagmamalaki na ani ni Peter sa mga kaibigan niya. I love you, darling. Malambing na ani ni Peter tsaka pinagdikit ang mga noo nila. I love you too. Sagot ni Alexa. Tsaka dinampian ng halik si Peter. Hindi niya alintana kung marami pang nakakakita sa kanila. Dahil na mga sandaling yun, ay para bang tumigil ang oras para sa kanila. You and Ace are the most genuine gift I ever had. And mas madadagdagan pa tayo dahil sa bibi na nasa tiyan mo. Ngayon, may mas karapatan na akong tawagin kang wife. Mahal na mahal kita, Alexa. Lalong lumakas ang sigawan dahil sa mga katagang yun ni Peter. Hindi pa pala doon natatapos ang sorpresa ni Peter dahil huminto ang puting kotse at bumaba ang pari na siyang magkakasal sa kanila. Who is that? Takang ani ni Alexa. Patatagalin pa ba naman natin? Natatawang ani ni Peter. Nung araw ding yun ay ikinasal na sila. Saksi ang lahat ng mga tao na naroroon kung gaano at papaanong pinatunayan ni Peter ang walang hanggan niyang pagmamahal kay Alexa. Nakakatawa lang isipin na sa ilang taon na pag-alis at pagtatago ni Alexa ay kay Peter rin pala ang bagsak niya. Kasalukuyang nasa sala ngayon si Alexa habang kumakain ng ubas mula sa taniman nila sa likod ng kanilang bahay. Ginawa na kasing maliit na hasyenda ni Peter ang malaking lote sa likod ng kanilang bahay para kahit papaano ay may napaglilibangan si Alexa. Si Alexa naman ay 9 months na ang tiyan at malapit na ring lumabas ang kambal niyang ipinagbubuntis.
Good morning, darling. Ani ni Peter sa kanya habang dala nito ang isang basket ng strawberries. Humalik siya sa noo ng kanyang asawa. Good morning din. Malambing na sagot ni Alexa. Namintas ka na naman? Punan niya sa daladala ni Peter kaya tumango ito. Oh, bakit parang ang lalim ng iniisip mo? Malambing din na ani ni Peter. Inilapag niya sa maliit na mesa ang basket na dala niya. Saka niya hinawakan ng kamay ni Alexa. Iniisip ko lang ang mga pinagdaanan natin bago tayo napunta sa ganito, darling. Ani ni Alexa. Do you regret that we're married now? May bahid na lungkot na tanong ni Peter. Mabilis naman na umiling si Alexa. Of course not. Sa totoo lang ay sobrang saya ko, Peter. Nag-uumapaw dahil nagkakilala tayo. At ngayon, kasal na. I never regret anything cause I found my happiness in you. Sa inyo ni Ace. Nakangiti na ani ni Alexa. Nga pala, nasan si Ace? Asan ang anak mo? Tanong ni Alexa. Mula pa kasi kaninang pagising niya hindi na niya to nakikita. Nandun kila Freya. Maiksing sagot ni Peter. Ano? Napatayo si Alexa. Ang kaninang paglalambingan nila ay biglang nawala. Ano naman ang ginagawa niya ron? Galit na ani ni Alexa. Hindi ka pa nasanay, darling. Umiiling na ani ni Peter habang tumatawa. Napapadalas na kasi ang pagdalaw ni Ace sa batang natitipuhan niya ron. Halos araw-araw na nga yata. Gusto na ba ni Ace na tumira ron? Galit na ani pa rin ni Alexa. Akmang magsasalita pa nga siya nang mapadaing na siya dahil sa biglaang pagkirot ng tiyan niya. Alexa, bakit? Natatarantang ani ni Peter. Wife, are you okay, darling? Kung ano-ano na nga ang naitawag niya sa asawa niya dahil sa pagkataranta. Peter, masakit ng tiyan ko. Parang manganganak na yata ako Ani ni Alexa. Babies, huwag niyo namang pahirapan si mommy, please. Naibulong ni Alexa habang bumubuga ng hangin nang paulit-ulit. Peter, kunin mo na ang mga gamit dun sa kwarto ko, bilis. O baka naman gusto mong dito na lang ako manganak. Bilisan mo na. Inis na ani ni Alexa dahil literal na naninigas na si Peter sa kanyang kinatatayuan. Oo, sandali lang yun. Konting tiis lang, darling. Kaya mo pa ba? Madali lang to. Dire-diretsyong anya dahil sa pagkataranta. Taranta itong tumakbo papunta sa kanilang kwarto. Hindi alam ni Alexa kung anong mararamdaman niya. Kung maaawa ba siya o maiinis sa itsura ni Peter. Pero napaupo na si Alexa dahil sa kirot na nararamdaman niya. Parang hinahalukoy sa sakit ang buong kalamnan niya. Pinagpapawisan siya habang nagbubutil-butil pa ito ng malalaki sa kanyang noo. Peter! Bilisan mo rihan! Halos mapamura na siya sa sigaw dahil sa sakit. Parang gusto niyang sabihin na ayaw na niyang manganak. Pero ginusto naman nila yon kaya kailangan tiisin. Andyan na ako, wife! Nagtatatakbong ani ni Peter sa hagdan. Nasaan na ba kasi mga katulong, darling? Pagbaba nito ay butil-butil din ng pawis niya habang dala ang mga kagamitan. Day off nila ngayon eh. Huwag ka na magtanong dyan. Please, tara na. Halos maiyak-iyak na si Alexa dahil sa kirot. Iginiya ni Peter si Alexa pasakay ng kotse. Sa wakas ay medyo kumalma na siya. Pagka-start pa lang ng makina ng kotse ay halos paliparin na ni Peter ang sasakyan. Makarating lang sa ospital. Tinawagan din niya mga kaibigan niya para kahit papaano ay may escort sila mag-asawa maliban sa mga guards nila. Malayo pa ba tayo? Tanong ni Alexa habang nakangiwi. Salo ang kanyang tiyan. Malapit na, darling, konting tiis na lang. Sagot naman ni Peter. Hinawakan niya ang kamay ni Alexa para kahit papaano ay maramdaman nito na nag-aalala rin si Peter sa kalagayan niya. Nagulat si Peter nang makarinig siya ng wangwang sa kalsada at iyon na ang mga kaibigan niya. Naroroon at sumusunod sa kotse nila. Ang lahat ng mga kotse ay lumihis sa dinaraanan nila. Sa tulong nila Richard ay narating nila ang ospital ng ilang minuto lang. Kaagad silang pinriority ng mga nurse. Sinalubong sila ng mga ito sa emergency. Check the vital sign. Anang doktor na lalaki. Akmang hahawakan si Alexa ng doktor na yon nang hawiin ni Peter ang kamay nito.
Don't you dare touch my wife. Banta na ani ni Peter. Naku Viero, malala ka na talaga. Umiiling-iling na ani ni Richard, sabay kindat sa mga nurse. Sir, kailangan po naming hawakan ng asawa niyo dahil akong doktor. Apila ng doktor. Babaeng doktor, hindi lalaki, hindi ikaw. Pagdatapos ni Peter sa usapan. Shiel Viero, nakasingsing ng asawa mo. Wala na nga agaw dyan. Maya-maya ay pang-asar pang-ani ni Richard. Malala ka na talaga Viero. Mas malala ka pa kay Smith ah. Pero maiba ko. Wala ka na bang ibang damit na masusuot kaya nakapantulog ka lang? Nasaan na yung isang pares ng tsinelas mo? Pailing-iling na tanong ng isa pang kaibigan ni Peter. Nakashort lang kasi ito dahil maagang namitas ng prutas kanina. Iisang tsinelas lang din ang suot habang hawak ang bag na may laman ng mga gamit ng bata. Tss, I don't care. Yun lang ang sagot ni Peter, saka umirap. Handa niyang harapin ang lahat, kahit nakahihiyan niya pa ang nakasalalay, alang-alang kay Alexa. Kamusta na si Alexa? Alalang tanong ni Freya nang makarating kasama ang mga bata at si Ace. Okay lang po ba si Mommy, Dad? Nag-aalalang tanong din ni Ace. Yes, son. Nag-alala rin si Mommy sa'yo eh. Hindi ka pala nagpaalam sa kanya? Sita ni Peter sa panganay na anak. Sorry po Dad, hindi ko na po uulitin. Malungkot na ani ni Ace sa ama. Suotin mo muna to Viero. Paniguradong bubulyawang ka ni Alexa pag nakita kanyang ganyan ang itsura mo. Mas mukha ka pang manganganak kaysa sa kanya. Pangaral na ani ni Dave nang ibigay nito ang maayos na pares ng damit at shorts kay Peter. Thanks dude, ikaw lang talagang pinakamatino kong kaibigan sa lahat. Ani Peter, sabay tapik sa balikat ni Dave. Pagbalik naman ni Peter ay kasabay ng paglabas ng doktora mula sa emergency room. How's my wife and the baby's doc? Kaagad na tanong ni Peter. She's okay. She successfully gave birth with your twins, Mr. Viero. Congratulations! Nakipag-shake hands ang doktora kay Peter. Pinagpapahinga lang siya. Maya-maya lang ay ililipat na siya sa room niya. I have to go. Anang doktora, tsaka naglakad palayo sa kanila. Abot hanggang tenga ang ngiti ni Peter. Thank God, naibulong ni Peter. Congrats bro! Sunod-sunod na bati sa kanya ng mga kaibigan niya. Maya-maya lang ay inilabas na si Alexa. Bakas ang panghihina sa kanya, kasama ang dalawang anak niya na karga ng nurse. Pwede ko bang hiramin ang mga anak ko? Ani ni Peter at pumayag naman ang mga nurse. Pinaghalo na ang kanilang mukha sa mga baby nila. May hawig din kay Ace kaya hindi maitatanggi na kapatid niya ang dalawang sanggol. Kapag kuway kinuha rin ng mga nurse dahil kailangan pa silang lagyan ng tag name at record sa ospital. Isang araw lang ang pinalipas nila at nakalabas din kagad dahil walang komplikasyon ng mga bata at malulusog naman ng mga ito. Makalipas ang isang buwan, nagising si Alexa dahil sa pag-iyak ng mga sanggol. Kaya kaagad niyang minulat ang kanyang mga mata at doon niya nakita si Peter na maingat na kinarga ang anak nila. Peter! Garal-galang tinig ni Alexa. Palibhasa'y kagigising nga lang. Si Peter nang naging tagapagpalit ng diaper ng kambal. Tagatimpla ng gatas pagtulog si Alexa. Tuloy ay mas nararamdaman ni Alexa ang init ng pagmamahal ni Peter para sa kanila. Nakangiti si Peter nang lumingon sa kanya. Yes darling, may kailangan ka ba? May masakit ba sa'yo? Tanong ni Peter habang hawak pa rin ang dalawang sanggol sa malalaki niyang bisig. Gusto ko sana silang kargahin eh, pwede ba? Ani ni Alexa. Matunog naman na tumawa si Peter. Oo naman, anak mo sila eh. Anya, tsaka dahang-dahang ibinigay kay Alexa ang dalawang sanggol. Hi baby Paula, and baby Pauline ko. Ani ni Alexa, sabay halik ng ilong sa kambal. Dahilan para magising ang mga ito. Nagmulat sila ng mga mata at kulay gray iyon na namana nila sa kanilang ama. Sabay pang ngumiti ang mga sanggol. Isang buwan pa lang sila pero napakagaganda na. Kaya nga sinasabi ng karamihan na gifted daw ang mga ito paglaki. Good morning mom and dad and babies! Bati ni Ace pagpasok sa kwarto. Humalik siya sa pisngi ng mommy niya. Good morning to my biggest baby.
Pabalik na bati ni Alexa sa panganay niya. Wow, ang gaganda talaga ng mga little princesses namin Ani ni Ace tsaka pinisilang ilong ng mga kapatid. Ma'am, bakit hindi po tayo magbabad sa araw para makakuha ng vitamins sa mga kapatid ko? Suwestyon ni Ace, na kaagad namang sinang-ayunan ng daddy niya. 6 na taon pa lang ito pero kakikitaan na ng potensyal na talagang matalino. Diretso na ako magsalita at kung minsan ay may mga ideya talaga siyang nasasabi na parang isang adult na ang pag-iisip. Ngayon pa lang ay alam na ni Peter kung saan niya ipapangasiwang kanya mga kumpanya pagdating ng panahon. Para naman kay Alexa ay masyadong mabilis ang panahon. Kaya naman hanggat bata pa ang mga anak niya ay binibaby niya mga ito. Dahil oras na magkaisip na sila ay magkakaroon na yan ng sarili nilang desisyon. Mga bagay na hindi nahihilingin pa sa kanilang mag-asawa, tulad na lamang ng matapang nilang desisyon ni Peter nang magsama ulit, kahit na may mga humahadlang. Darating ang panahon na ang mga anak naman nila ang gagawa ng sarili nilang mga kwento sa buhay. Sa ngayon ay full-time mom si Alexa sa kanyang kambal at kay Ace at sa malambing niyang asawa. Nag-aaral na si Ace ang elementary sa edad na 6. Hatid sundo ni Alexa kasama ang kambal niya. Si Peter naman ay medyo nakikipag-ayos na sa mga parents niya since nakuha naman niya ang gusto niya. Iyon ay ang isang malayang pamilya na gusto niya. Mas pinalaki niya pa ang mga properties na meron siya dahil inilalaan niya ang mga iyon sa pagbibinata at pagdadalaga ng kanyang mga anak. Hanggang ngayon ay hindi pa rin makapaniwala si Alexa na nalampasan nila ang lahat ng mga pagsubok na iyon sa buhay. Kay Peter na alam niyang handa siyang mahalin ng buo at handang iparamdam sa kanya na wala siyang dapat na pagsisihan dahil umpisa pa lang ay mahal na nila ang isa't isa. Wakas.